Sa barangay Mapayapa, walang ibang pangalang mas iginagalang kaysa kay Kapitan Kulas. Hindi siya ang tipo ng opisyal na nakaupo lang sa de-aircon na opisina. Kilala siya sa kanyang kupas na t-shirt, bota, at palaging bitbit na flashlight tuwing gabi habang nagpapatrolya. Sa likod ng kanyang simpleng anyo ay isang pusong tapat sa tungkulin. Isang gabi, nabulabog ang katahimikan ng baryo. Isang dalaga, si Jubel, ang natagpo ang walang buhay sa kakahuyan. Ang masakit pa rito, siya ay nilapastangan bago pinaslang. Hindi nag-atubili si Kapitan Kulas. Kasama ang kanyang mga matatapat na tanod, hinalughog nila ang bawat sulok hanggang masukol nila ang salarin. Isang lalaking nagtatago sa lumang bodega. Puno pa ng dugo ang mga kamay. Dinala ni Kapitan Kulas ang suspek sa himpilan ng pulisya. Umaasang matatapos na ang lagim. Ngunit doon siya nagkamali. Pagdating sa presinto, bumandera ang nakakapangilabot ng ngiti ni Sargento Ignacio. "Kapitan, iwan mo na sa amin ang lalaking to. Kami na ang bahala," wika ni Sargento habang tinatapik ang balikat ng suspek. "Sargento, kailangang ikulong yan agad. Maraming saksi at huli sa akto ang ginawa ng hayop na yan," giit ni Kulas. Ngunit nagbago ang timpla ng mukha ni Ignacio. "Kapatid ko ang lalaking to, Kulas. Huwag kang makialam sa trabaho ng pulis kung ayaw mong mapahamak. Hindi ka naman pulis eh. Ipaubaya mo na to sa amin at manahimik ka na lang." Hindi natinag si Kulas. "Kahit kapatid mo pa ang pangulo, pumatay siya ng tao. Hindi ko hahayaang makalaya ang isang kriminal." Dahil sa katigasan ng ulo ng kapitan, ipinag-utos ni Ignacio sa kanyang mga tapat na tauhan na bugbugin ng kapitan sa loob mismo ng presinto. Duguan at halos hindi makahinga, binalaan ni Ignacio si Kulas. "Kapag pinagsabi mo ang nangyari o kapag naging hadlang ka pa sa akin, hindi lang bugbog ang aabutin mo. Tatapusin kita." Habang nangyayari ang pambubugbog, may isang matandang nakamasid mula sa dilim. Si Mang Kadyong, ang pinakamatandang tanod ni Kapitan. Bagamat may katandaan na, matikas pa rin ang kanyang tindig at tila may kakaibang bigat ang bawat hakbang. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Mang Kadyong ay nagmula sa isang angkan sa probinsya na may hawak ng mga lihim ng kalikasan, ang sining ng pambabarang. Nang makita niya na itinatapon ng dugo ang katawan ng kanyang minamahal na kapitan sa labas ng presinto, nagngit-ngit ang kanyang kalooban. At sa mismong oras na yon, kasabay ng matinding galit, ay umusal si Mang Kadyong ng mahahabang dasal na siya lang ang nakaiintindi. Hindi kailangan ng itak ni Mang Kadyong. Sapat na ang isang dakot ng lupa at ang mga bulong na tanging ang mga elemento lamang ang nakaalam. Kinabukasan, habang nagmamayabang si Sargento Ignacio sa loob ng kanyang opisina, naramdaman niya ang kakaibang pangangati sa kanyang mga braso. Akala niya ay dahil lamang sa init, ngunit unti-unting nanigas ang kanyang mga kamay. Sa harap ng kanyang mga mata, ang balat niya ay nagkulay abo at naging tila tuyot na balat ng punong kahoy. Ano to?" sigaw ng sarhento. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa, ngunit yun rin ay nanigas na parang tuod. Ang mas nakapanghihilakbot, nagsimulang magkaroon ng maliliit na butas ang kanyang katawan. Mula sa mga butas na yon, libo-libong anay ang nagsimulang lumabas at pumasok
Kinakain siya mula sa loob, habang ang kanyang balat ay nagiging matigas na kahoy. Sa isip ni Ignacio, isa lang ang pwedeng gumawa nito, si Kapitan Kulas. Ipatawag niyo ang iba pang mga tauhan ko. Ungol ng sarhento. Hanapin niyo si Kulas. Patayin niyo ang kapitang yan. Ngayon din. 3 pulis na sunod-sunuran sa katiwalian ni Ignacio ang sumaludo at nagsabing opo, sarhento. Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas, bigla silang napatigil. Nagsimulang manginig ang kanilang mga katawan. Mula sa kanilang mga tenga at ilong, narinig ang malakas na ugong. Sa loob ng ilang segundo, daan-daang bubuyog ang nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga butas sa muka. Ang bawat pulis na sumang-ayon sa masamang utos ay nangisay sa sahig. Hindi makahinga dahil sa kapal ng mga bubuyog na lumalabas sa kanilang sariling katawan. Dahil sa takot at pagkamangha sa nasaksihan, ang mga matitinong pulis na matagal nang nagtitiis sa ilalim ng pamumuno ni Ignacio ay nagkaroon ng lakas ng loob. Nakita nilang ang kanilang pinuno ay isa ng buhay na tuod na pinamumugaran ng mga anay, at ang kanyang mga galamay na tiwaling pulis ay wala na ring silbi. Sinamantala nila ang pagkakataon upang arestuhin ang manyakis na kapatid ni Ignacio at ilabas ang lahat ng ebidensya ng kanilang mga nakaraang krimen. Ang presinto na dati ay pugad ng takot ay muling naging tahanan ng batas. Si Kapitan Kulas naman ay dinala sa ospital at gumaling. Bagaman nagtaka siya sa nangyari, sa sarhento at mga tauhan nito, wala siyang narinig na kahit anong pag-amin mula kay Mang Kadyong, na nanatiling tahimik na nakatayo sa kanyang tabi, bit-bit ang kanyang lumang baston. Mula noon, mas lalong minahal at iginalang si Kapitan Kulas ng kanyang nasasakupan. Alam ng lahat na sa barangay Mapayapa, ang kabutihan ay may proteksyon, maging ito man ay mula sa batas o mula sa mga puwersang hindi nakikita. Si Sargento Ignacio naman ay nanatiling isang misteryo sa ospital na kinalalagakan nito. Isang buhay na ribulto ng kahoy na nagsisilbing paalala na ang tunay na anay ay ang mga taong sumisira sa batas na dapat sana ay ipinatutupad. Matapos ang kaguluhan, habang unti-unting bumabalik sa normal ang lahat, isang figura ang nanatiling kalmado sa labas ng presinto, si Mang Kadyong. Sa kanilang baryo, kilala si Mang Kadyong bilang isang matandang madasalin at tahimik. Ngunit ang totoo, siya ang huling tagapangalaga ng isang sinaunang karunungan mula sa kabundukan ng Siquijor na ipinamana pa ng kanyang lolo. Para kay Kadyong, ang pambabarang ay hindi ginagamit para sa pansariling interes, kundi bilang isang hatol kapag ang batas ng tao ay nabulag na ng salapi at kapangyarihan. Isang gabi, habang nagpapagaling si Kapitan Kulas sa kanyang tahanan, dinalaw siya ni Mang Kadyong. Bit-bit ng matanda ang isang supot ng pandesal at mainit na kape. "Kapitan, ayos na ang lahat," simpleng sabi ng matanda. Tiningnan siya ni Kulas ng malalim. "Mang Kadyong, alam kong may kinalaman ka sa nangyari kay Ignacio. Hindi normal lang makitang nagiging kahoy ang isang tao at nilalabasan ng anay." Ngumiti lang ng bahagya ang matanda. Isang ngiting may halong pait at lalim. "Kapitan, ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagbalanse. Ang anay ay sumisira sa bulok na kahoy. Si Ignacio ay bulok na sa loob bago pa man siya naging kahoy sa labas. Ginawa ko lang na maging kitang-kita ng lahat ang tunay niyang anyo
Hindi na nagtanong pa si Kapitan Kulas. Alam niya na may mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag ng siyensya. Ang mahalaga, ang katarungan para kay Jubel ay nakamit na at ang Barangay Mapayapa ay tuluyan ng nalinis sa mga anay ng lipunan. Si Mang Kadyong ay nanatiling tanod. Sa araw, makikita mo siyang nagwawalis ng mga tuyong dahon sa plaza. Matikas pa rin ang lakad at tila walang iniindang edad. Ngunit tuwing gabi, kapag ang mga masasamang loob ay nagtatangkang pumasok sa kanilang baryo, sapat na ang makita ang anino ni Kadyong na may dalang baston upang sila ay manginig at umurong. Si Kapitan Kulas naman ay naging simbolo ng pag-asa. Dahil sa kanyang paninindigan, mas maraming kabataan ang nangarap na maging tapat na lingkod bayan. Ang kwento ng kapitang hindi natibag at ng matandang tanod ng kalikasan ay naging alamat na ikinukwento sa bawat salin lahi sa Barangay Mapayapa.